Miyerkules Santo, taong 2002. Habang ang buong bansa ay naghahanda para sa mahal na araw, isang balita ang yumanig sa mundo ng showbiz at sa bawat tahanang Pilipino. Ang mati ni idol ng henerasyon, ang crush ng bayan na tinitingala dahil sa kanyang malinis na imahe at dimples na tagpo ang wala ng buhay sa isang resort sa Palawan. Sa edad na 27 sa rurok ng kanyang karera, bakit biglang huminto ang tibok ng puso ni Rico yan? Ito ba ay isang trahedya ng tadhana o may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanyang huling hininga? Ating talakayin ang huling bakasyon at huling sandali ni Rico yan sa Dos Palmas. March 29, 2002, kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan, kabilang ang aktor na si Dominic Ochoa. Nagtungo si Rico sa Dos Palmas Resort para sa isang maikling bakasyon. Ayon sa mga saksi, masaya pa si Rico noong gabi bago ang insidente. Dumalo pa siya sa isang party, kumanta at nakipag-bonding sa mga kaibigan. Madaling araw nang mapagpasyahang matulog ni Rico. Ayon sa kanyang mga kasama sa kwarto, nakarinig sila ng malakas na hilab o ungol mula kay Rico bandang alas 9 ng umaga. Inakala nilang nananaginip lang ito o bumabangon na. Pero nang tangkaing gisingin ni Dominic ang aktor para sa tanghalian, hindi na ito gumagalaw. Nanlalamig na ang kanyang katawan. Agad na dinala ang labi ni Rico sa Maynila. Dahil sa kanyang kasikatan, naging maugong ang iba't ibang espekulasyon. May mga nagsasabing baka dahil sa droga, may mga bumulong tungkol sa foul play, at may mga nagsasabing namatay siya dahil sa sobrang kalungkutan matapos hiwalayan ng aktres na si Claudine Barreto. Pero ano ang sinasabi ng siyensya? Isinailalim ang labi ni Rico sa autopsiya ng NBI. Ang opisyal na resulta, cardiac arrest sanhi ng acute hemorrhagic pancreatitis. Sa madaling salita, ang kanyang pagkamatay ay dahil nga sa bangungot. Ayon sa mga eksperto, ang pamamaga ng pancreas ang nagdulot ng paghinto ng kanyang puso habang siya ay natutulog. Sa loob ng ilang araw na burol sa Lasal Green Hills, dagsa ang libo-libong tagahanga na hindi matanggap ang kanyang paglisan. Ang kanyang libing ay itinuturing na isa sa pinakamalaking funeral procession sa kasaysayan ng bansa, na tanging mga leader ng gobyerno lamang ang nakakatanggap ng ganoong pagpupugay. Sa kabila ng resulta ng autopsiya, marami pa rin ang may katanungan. Bakit ang isang batang lalaki na mahilig sa sports at tila malusog ay bigla na lamang babangungutin? Walang bakas ng illegal na droga sa kanyang katawan base sa toxicology report. Ang kanyang pag-alis ay naiwang isang malaking bakit. 24 na taon na ang nakalilipas, pero ang dimples at ngiti ni Rico yan ay mananatiling sariwa sa alaala ng marami. Ang kanyang kaso ay nagpapaalala sa atin na ang buhay, gaano man kakinang at kaperpekto sa paningin ng iba, ay hiram lamang. Si Rico yan ay namatay sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagtulog, malayo sa ingay ng kamera at palakpak ng fans. Isang paalala na sa dulo ng lahat, tayo ay tao lamang, marupok at walang hawak sa sariling oras. Kung ikaw ang tatanungin, ano sa tingin mo ang ikinamatay ni Rico yan?